ating lahat. At ito na. Ito yung sabi ko kanina sa simula pa lang. Meron tayong guest na talaga namang idol. At meron ka na bang narinig na babaeng construction worker? Ako personally, wala. Siguro yung assistant or siguro yung nagtitinda sa construction site, babae. Pero alamin natin dahil itong isang ina na construction worker ang ating makakasama ngayon. Via Zoom, phone patch lang. Via phone patch. Makakasama natin si Eneliza Piedad. Happy Mother's Day, Mother. Mother siya, syempre. Inay. Hi, Miss Eneliza. Happy Mother's Day. Yes, hello. Ayun. Ay, ganda naman construction worker nito. Hi, Eneliza. Bakit mo naman naisipan na maging isang construction worker sa kanilang yan? Eneliza? Nawala. Oo. Ayan si Eneliza ay isa siyang ina na construction worker. Oo, nag-freeze siya. Oo, siguro. Nasaan ba siya? Nasa province ba siya o ano? Okay. Ang pagtatrabaho ngayon kasi kahit na construction worker ay wala nang pinipiling edad o kasarian. Basta makakatulong ang pagtatrabaho sa pamilya, pinapasok lang kahit kababaihan. Dahil nga Mother's Day, matutunghayan natin ang kwento ng isang single mother na nagtatrabaho bilang construction worker para sa kanyang 5 anak. Diba? Yan nga si Nanay Eneliza. Tanong ko lang mamaya kaya, nasaan kaya ang asawa niya? At siya ang naging construction worker. O kasama ba niya ang asawa niya na pareho silang construction worker? Aba naman, kung napapanood niyo itong video ni Eneliza, gumahawak ng mga bakal. Marunong kaya rin siya mag-welding at inaral kaya niya ito, nag-aaral. Kasi may free ang TESDA ng mga welders. Ewan ko lang kung ano pa pwede gamitin. Siguro ba siya ng hollow blocks. Okay. Tignan natin kung nandiyan na ulit si Eneliza. Eneliza Piedad, hello! Eneliza. Yes, hello po, ma. Ayan, Eneliza. Nagtatrabaho ka bilang construction worker para sa iyong 5 anak. Ikaw ba ay single mom? Yes po, ako po ay isang single mom. Mula po noong 2011, iniwanan na po kami sa papa ng mga anak ko. Grabe, iniwan ka? Yung ganda mong yan, iniwan. Hindi ba siya nagsisi? Well, anyway, malamang nagsisisi siya dahil ang sipag mo. Sa lahat naman ng profesyon na pwedeng pasukin, bakit pagko-construction worker ang pinili mo, Eneliza? Yun lang po ang parang nagustuhan ko ng trabaho para kasi yung malungkot ka, tapos nandun ka sa trabaho sa construction, marami po kasi ang kaibigan na pwedeng kagwentuan na para mawalan lang yung sakit yung sa dibdib na isang namiss mo mga anak. Yun ang pinili sa construction. Eneliza, ayaw mong para mapawi ang sakit sa dibdib mo, nag-construction worker ka, pero yung sakit ng katawan na inda mo. Kasi pag construction, nakabilid ka sa araw. Nagbubuhat ka rin ng mga bakal-bakalyat dahil meron kang inaayos ng mga bakal dito sa video na pinapanood ko. Hindi ba mahirap ito para sa isang babae katulad mo? Kailangan ko talagang tiisin yung trabaho at saka kaya naman po. Ito ba paano mo natutunan ang pagiging construction worker? Nag-train ka ba? May nagturo ba sa'yo? O meron ka bang sinimulan na tinayo ka sa bahay nyo? Tumulong ka sa pagkukuni? Paano mo natutunan ang pagka-construction worker? Nagbabark ulit? Nawala ulit siya. Siguro yung signal na
Eneliza. Aba, hindi biro ang maging construction worker ha. Eh yung magbuhat nga lang ng mga timba-timba ng tubig, mahirap na. Tapos, ito malamang may semento pa to. Naghahalo siguro siya ng semento. At sa video na pinapanood ko, parang karamihan ng kasama niya ay lalaki. Diba? Hindi bali kung marami silang babae, parang okay lang. Diba? Pero siya, ano ba to? Meron pa siya yatang lecture o nagtuturo ba si Eneliza? Bilang isang mother of five, parang nakakamangha at talagang nakakaidolo itong si Eneliza dahil mahirap ang para sa isang babae ang nakabilad sa araw, tapos manual labor ang construction na trabaho. At ito malamang may mapukpok ka, matusok ka, dahil mahirap talaga panlalaki ito talaga kung tutuusin itong ganitong klaseng trabaho. Ano kaya sinabi ng mga anak niya? Ano ang age bracket ng kanyang mga anak? Annalisa, nandiyan ka na ba? Eneliza pala. Wala pa siya? Eneliza. Ayan. Eneliza po. Oo. Paano ka natuto? Paano ka natuto sa pag marunong ka na yung mamahalo ng semento, magtali ng mga bakal na gamit ang mga wires? Nakipaturo lang po ako sa mga foreman na gano'n ang gagawin. Pero sa trabaho ko talaga po, nag-training po ako ng safety. Tapos yun ang trabaho ko talaga sa construction site. Tapos tumulong po ako na gano'n ang gagawin. Sa mga nagtatrabaho, kung anong gagawin, tumutulong ako. Okay. Ang talagang ginagawa mo, kasi meron kang video dito na parang ka nagle-lecture. So yun ang inaral mo, yung safety sa construction site, inaral mo at tinuturo mo sa kanila bago sila magsimula sa construction. Hindi. Lang po, yung kibali foreman namin, iba naman yung sa training na sa papel lang. Tapos pagdating sa actual, doon ginawa ko talaga para matuto ako sa actual. Pagdating na sa construction site. So ano ang talagang job description mo kumbaga sa construction site? Ikaw ay construction worker o parang safety trainer? Put talaga sa construction po, isa po akong safety officer. Ang trabaho ko naman talaga, tagabantay po sa mga nagtatrabaho, sa mga workers, kung safe ba ang pinagtrabahoan nila, or safety ba sila sa mga lahat ng ginagawa nila sa labas ng building. Pero kahit safety officer po ako, tumutulong din po ako sa trabaho. Kaya po may mga video ko na gano'n, nagtatrabaho ako. Okay, bilang safety officer, ano ang kailangan binabantayan mo na dapat ay nasusunod nila? Halimbawa ba yung tamang laki ng mga bakal, tapos ilang bakal ang ilalagay sa mga bawat hollow blocks, ganyan, tapos ilang yung mga scaffoldings. Oo, dapat yung mga screw Yung mga kaligtasan lang po sa mga nagtatrabaho sa site. Sa ganung trabaho sa mga sa operation, ang ibali yung supervise yung mga engineer at nandun din po ako kasama sa mga engineer na supervise. Hindi, gusto ko lang maintindihan kasi anong role, anong ibig sabihin pag ikaw ay safety officer sa construction site? Para yung mga interesado, malay mo gusto rin. Pwede pala yun. Pwede rin akong makapagtrabaho sa safety officer sa construction sites, di ba? Kasi ang trabaho naman po sa safety officer,
nagbabantay po sa mga kaligtasan, sa mga bawat manggagawa sa loob ng construction site building. Na anong klaseng kaligtasan na hindi sila mahulog, hindi sila makakain ng food poison sa kinakain nila, na dapat suot nila yung helmet, gano'n ba? Dadaan sila sa iyo, complete uniform, okay, go. Ganon? Kasi ilang isang babae, mas maganda maging safety officer sa loob ng construction site dahil mas sinusunod nila yung safety na babae dahil parang ginagalang nila ang mga babae pag sila ay nagsusurbido sa trabaho, pagdating sa kaligtasan, pag sinabi, "Oy kuya, mag-harness ka po dyan dahil nasa taas ka po ng building nagtatrabaho, delikado." Susunod sila agad. Paano pag may pasaway? Liza, yung meron ba may mga pasaway ba na hindi sumusunod? Oo, talaga po mawala yung mga pasaway. Ang ginawa ko po, madali lang naman magpapasunod ng tao. Ngitian mo lang sila pag sinaway, yung mahinahon lang na pagsalita. Yun naman dapat ang tamang proseso sa sa tao dahil susunod talaga sila kapag So parang lalo na pag safety. So kung halimbawa ikaw parang supervisor, di ba? So ilan ang nasa supervisor? Ilan? Isa sa isang construction site na hinahawakan mo, ilan lang sinusupervise mo mga construction workers? Marami akong mga construction site na nakasukat ko dahil sa tagal ng panahon, 2014. 14 ka pa na safety officer. Opo, bali 10 years na po akong nagsisafety. Yan naman po, makisama, ang ginawa ko, makisama ako sa mga nagtatrabaho sa loob ng construction site. Dahil sila po ay lalaki halos karamihan. Oo nga, yun nga ang susunod ko tanong. Dahil 2014 ka pa, 11 years, ikaw naman ay single mom. Wala ba nanligaw sa'yo? Wala ka pa bang nakikita magiging kapalit, magiging ama ng mga anak mo? Maraming nanliligaw. Maraming nanliligaw. Kaso lang, kailangan natin pumili na maayos yung nasa tamang tao kasi kadalasan sa construction, mga may asawa na. Kadalasan, marami nang may mga asawa na po lahat. Matanong ko lang. Ngayon po, meron po akong boyfriend. Construction worker ba? Hindi. Opo, construction workers din po. Matagal na yun. Pakasakali po ako na kung sakali yung mahalin naman ako ng yung tama. Oo naman. Meron ka pang pagkakataon na makahanap ng katapat mo. Lahat nga daw tayo ay may katapat, diba? Malay mo siya na nga. Sana nga, Pero itong may 5 kang anak. Ano-anong mga edad nila? Yung panganay po po nasa 23 na. Tapos yung pangalawa, nasa 22. Tapos yung tatlo, nasa 21. Tapos yung pang-apat ko, 19 ang edad. Tapos yung bunso ko, mag-14 pa. Uy, malalaki na ang anak mo, ha? Oo. Okay naman ba sa kanila na magkaroon ulit sila ng bagong tatay?
Okay naman sila na magkaroon ako ng asawa kasi sabi nila para daw may kasama ako lalo na kung nasa construction ako nagtatrabaho. So, at saka syempre, balang araw ang mga anak natin, di ba? Magsasariling buhay din. Ikaw, may iwan ka. Hindi bali sana kung kasama ka nilang lahat sa pagtanda mo. Kailangan ko talaga, sabi nga ng mga anak ko, Mama, maghanap ka na ng kasama mo. Kasi patanda ka na. Meron ba sila na nakakasama ba nila yung tunay nilang ama? Isa lang naman yun doon sa 5. So, meron pa ba silang connection o nakakausap? O kilala ba nila? Wala nung 2011 na umalis, nalaman na lang namin na may pamilya na po. At wala na siyang contact sa inyo? Wala na rin silang contact. Iba ka rin, isa ka rin ulirang ina, Eneliza, at ikaw ay sinasaluduhan ko. Biruin mo 5 ang binuhay mo mag-isa. Ikaw ay talagang espesyal, talagang ikaw ay dapat bigyan ng pagpupugay ngayong Mother's Day. Meron ka bang mensahe para naman sa nanay mo o sa mga anak mo ngayong Mother's Day? Yung sa akin lang naman, dahil nag-greet naman sila sa akin na Happy Mother's Day, Mama. Ang sa akin lang sa mga anak ko na nasa maayos lang yung kalusugan, nasa maayos lang yung pangangatawan. Kahit mahirap, ang importante, nasa mabuting pamumuhay at maayos mga katawan na walang sakit. Oo. Thank you so much, Eneliza. Isa kang ulirang ina. Happy Mother's Day! Thank you, Mother's Day. Thank you, Eneliza. Yan po si Eneliza, isang ina na construction worker, di ba? Ang hirap ng kanyang pinagdaanan, 5 ang pinalaki niya. O, ito mga greetings naman. From RGM, Happy Mother's Day to my nanay, Emelita. Happy Mother's Day. Also to Mida, thank you. At sa lahat ng mga mommies. And from Melania, ang bonggang mami na construction worker, ganyan kasipag ang nanay para sa mga anak. Diba? Nagsasakripisyo na kapilag din sa araw kasama yung mga construction workers talaga. At si Lenny, mabuhay ang lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day daw sa mami niya at syempre sa akin. Thank you so much! At ito, mga kaserbisyo, abangan niyo po ang